Mabilis na naaresto ng mga pulis ng Science City of Muñoz ang isang 27 anyos na lalaki matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang insidente ng umano'y pananakot gamit ang baril sa loob ng isang tahanan sa isang barangay ng lungsod noong gabi ng December 27, 2025. Ayon sa Muñoz City Police, agad silang rumisponde matapos ang tawag ng humihingi ng saklolo. Pagdating sa lugar, tinangka pa umanong tumakas ng suspek, subalit kaagad siyang naaresto ng mga otoridad. Sa isinaguang operasyon, na-recover ng pulisya ang isang 9mm pistol na may naburang serial number at isang magazine na may lamang 5 bala. Nabiguring makapagpakita ang suspek ng anumang dokumento na magpapatunay ng legal na pagmamay-ari ng baril. Bukod dito, nadiskubre rin ng mga pulis ang iba't ibang uri ng hinihinalang ilegal na droga at paraphernalia, kabilang ang dried marijuana, marijuana cigarettes, vape cartridges, CBD oil at iba pang kaugnay na gamit. Tinatayang aabot sa mahigit 1.03 million pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na ilegal na droga. Sinabi ng pulisya na isinagawa ang wastong marking, imbentaryo at dokumentasyon ng lahat ng ebidensya alinsunod sa umiiral na batas at sa presensya ng mga kinakailangang saksi. Ipinaalam din sa suspek ang kanyang mga karapatan bago siya dinala sa Muñoz City Police Station para sa karagdagang imbestigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ipinamalas ang diwa ng kabayanihan at malasakit sa kapwa matapos pangunahan ni ABC Christopher Lee ng Barangay Pagas, Cabanatuan City ang isang relief operation at gift-giving activity para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Uwan sa Barangay Masagana, Dilasag, Aurora. Isinagawa ang nasabing aktibidad bilang agarang tugon sa pangailangan ng mga pamilyang labis na naapektuhan ng pagbaha at pinsalang iniwan ng bagyo. Katuwang ni ABC Lee ang Pagas Rescue Team na tumulong sa paghahanda, pagbibiyahe at pamahagi ng mga relief goods na kinabibilangan ng pagkain, pangunahing pangailangan at mga regalo para sa mga bata. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga lokal na opisyal ng Dilasag kabilang sina Municipal Mayor Ronmel A. Agustin, Municipal Vice Mayor Francisco Alonso, Barangay Chairman Rogelio Matutino at ang buong sangguniang barangay ng Barangay Masagana bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng kalamidad. Malaki rin ang naging papel ni Sir Doms Embesan Marsan na tumulong upang matiyak na ligtas at maayos na maihatid ang mga tulong sa kabila ng mahirap na biyahe at kondisyon ng lugar. Dahil dito naging maayos ang pamahagi ng ayuda at nagdulot ng ngiti, saya at pag-asa sa mga residenteng matinding naapektuhan ng bagyo. Sa kanyang pahayag, sinabi ni ABC Christopher Lee na bagamat simple lamang ang kanilang naihatid na tulong, umaasa siyang magsisilbi itong dagdag lakas ng loob at inspirasyon sa mga biktima upang unti-unting makabangon at makapagsimula muli matapos ang sinapit na kalamidad. Patuloy namang hinihikayat ng mga lokal na opisyal ang iba pang individual at organisasyon na makiisa sa pagtulong sa mga komunidad na patuloy pang bumabangon mula sa pinsalang dulot ng nagdaang bagyo. Ipinagdiwang ng Department of Science and Technology DOST-PSTO Nueva Ecija ang isang mahalagang yugto sa pagtatapos ng taon matapos nitong isagawa ang soft launch ng Innovation Hub o DOST-I Hub noong December 26, 2025, ang huling araw ng trabaho para sa taong 2025. Isinagawa ang aktibidad bilang pagsalubong sa bagong taon na may layuning higit pang paigtingin ang inobasyon, kolaborasyon at teknolohikal na kaunlaran sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinangunahan ang ribbon cutting ceremony ni DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julio Cesar V. Sicat at Provincial Director Lady Mel B. Sicat ng DOST-PSTO Nueva Ecija.
Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Provincial Director Sikat ang kahalagahan ng DOST-I Hub kung saan sinabi niyang hindi lamang ito isang pisikal na pasilidad kundi isang plataporma para sa pagsasama ng mga malikhaing isipan upang magbahaginan ng kaalaman at lumikha ng mga solusyon magdadala sa lalawigan tungo sa mas matalino at mas matatag na kinabukasan. Lalong naging makabuluhan ang okasyon dahil sa presensya ng buong hanay ng mga kawani ng DOST Nueva Ecija na nagpakita ng kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko sa kabila ng panahon ng bakasyon. Ayon sa ahensya, sumasalamin ito sa kanilang patuloy na misyon na magsilbi sa komunidad at suportahan ang inobasyon sa anumang pagkakataon. Bilang bahagi ng programa, isinagawa rin ang isang paunang paglilibot sa DOST-I Hub kung saan ipinakilala ang ilan sa mga programang at serbisyong ilulunsad habang patuloy na pinauunlad ang pasilidad. Ang soft launch ng DOST-I Hub ay itinuturing na simula ng isang masigla at inklusibong innovation ecosystem sa lalawigan na inaasang magsusulong ng teknolohiya, kooperasyon at pagbibigay lakas sa mga komunidad. Sa pagtatatag ng DOST-I Hub, inaasang magiging sentro ng inobasyon ng Nueva Ecija at magiging daan ito sa pagbuo ng mas maliwanag at mas napapanatiling kinabukasan para sa lalawigan.